dugyot na gobyernong bangag. Baklaran, binaha ng gabundok na basura, anak ng kagwang. Dumating na nga po ang bagong Pilipinas. Diyos ko, ano bang nangyari sa iyo, Nyor? Kay Tatay Digong yan, hindi uubra yung mga baha-baha ng basura, linis yan. Tambakan niya ng dolomite ni Tatay Digong. Ito na nga po yung bagong Pilipinas. Puro basura ang nilalabas. Pag-usapan rin po natin ang nakasiko kay Baki. Anak ng kagwang, hindi yata tumagal ng 1 buwan to. Nakasiko kay Lisa Marcos. Tinanggal agad sa pwesto. Antindi talaga ng kamandag ni Baki. May bago na pong DOH Secretary. Pagkatapos aksidenteng nasiko si Lisa, napalitan agad to. Kaya kayong mga gabinete ni Ngiwi, mahinay-hinay kayo, huwag niyong saktan si Lisa. Kapag sinaktan nyo yan, yari kayo, tanggal kayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Oy, suportahan naman ninyo ang Birada Aguila. Yan, araw-araw po yan live sa Birada Aguila YouTube channel ho. After impeachment trial, pag may impeachment, live kami pagkatapos. Pag wala, 2:00 po mag-uumpisa. Okay, tag-ulan, baha, samot-saring flood control na nawasak, sari-saring ghost project ang lumutang. Oh, heto, bagong Pilipinas, bumaha ng basura. Tanginumin tong mga bubonistang tanganista, no? Sinisi na naman si Tatay Digong. Duterte admin daw ang dahilan ng mga baha, lo. Sarap pag untugin yung mga ulo ng mga hinayupak. Yung mga subscriber nila naniniwala din, mga lo nyo. Ang tangingot ho ninyo. Oh, ito na po. Oh, nagulat po ang sambayanang Pilipino dahil hindi po ito na nakaranas noon ng pagbaha ng basura. Diyan po mismo sa harap ng Baklaran, may ilog po kasi dyan malapit sa MUA. Baklaran Church. First time, lumutang ang napakaraming baha. Dugtungan natin, basura. Under Pinoy admin, bumabaha ng basura dyan. Pagdating ni Tatay Digong, linis yan. Pero ngayon, Hayan Marcos, anak ng kagwang, ang mas dugyot pa pala to sa mga dilawan. Hayan na, ang resulta po, binaha ng napakaraming basura ang Baklaran. Sasabihin na naman fake news. Ito, Jimmy talaga. Baklaran. At sa ating pagdating dito, no, ito ang tumambad sa amin, mga kapuso. Nako, isang katerbang basura na nandito ngayon sa may area na to, no. Actually, boundary to ng Pasay at Parañaque. At dito sa ating likuran, mga kapuso, makikita natin mismo itong Redemptorist Church. Ayon, mga kapuso, sa ating mga nakausap dito, ay kagabi pa raw nagsimula anurin ng ito raw ay dalhin dito sa kasagsagan ng malalakas na ulan at hangin kagabi hanggang kaninang madaling araw. So, ito ngayon, mga kapuso, no, talagang meron tayo nakikita dito mga heavy equipment pero hindi gumagalaw. At dito sa ating harapan, nako, lahat na ng klase ng basura na inyong maiisip ay nandirito na. May mga tao dito sa likod natin, mga kapuso, na kumikilos, no? At sa ating pag-oobserba ay puro mga kahoy lamang yung kanilang kinukuha at inaangat nila sa may bahaging ito, no? Yung mga kahoy na mga inanod. Pero sa malaking parte, mga kapuso, kita natin mga plastic, lalagyan ng soft drinks, merong mga styrofoam, merong mga galon,
mayroong mga tsinelas na mga plastic din, mga damit, at iba't ibang klase ng basura ang nandirito talaga, no, sa ating harapan. Sa ngayon mga kapuso, sa ating pakikipag-usap sa LGU ng Parañaque ay meron na raw, no, na silang dinispatch ng mga tauhan Oh, grabe, ano, ano lang natin. Klaran. At sa ating pagdating dito, no, ito ang tumambad sa amin mga kapuso. Nako, isang katerbang basura na nandito ngayon sa may area na to. O, tingnan nyo po, mga bobonistang talyanista ni Bangag, kakampi nyo talaga ang nagbalita niyan. Abyas, GMA News. Laging tulog ang balita. 24 oras. Oh, anong masasabi ninyo dito? Bumaha ng napakaraming basura. Harap po mismo yan ng Redemptorist Baclaran Church. Grabe ng kadugyutan. Naalala ko talaga sa panahon ni Panot. Kapag bagyo ho, ganito ho ang sinapit ng Maynila. Sa panahon ni Panot, puro basura talaga, lalo na dyan sa Rojas Boulevard. Puro basura. Nung dumating si Tatay Digong, wow, nawala ho talaga yan kasi nagkaroon ng disiplina ang bawat Pilipino. Pero ngayon, Bangag admin, wala nang disiplina ang mga Pilipino, mga dugyot. Kasing dugyot ni Bangag. Kasing dugyot ng kanilang mga supporters na puro fake news. Mga bubonistang talyanista ni Bake. Wala na. Mukhang wala ng pag-asa ang Pilipinas talaga under Bangag admin. Talagang wala ng pag-asa. Mantakin mo na, simple lang po yan eh. Ang mga Pilipino wala ng disiplina. Dahil ang leader natin walang kwenta. Pangiwi-ngiwi na lang. O busy sa paninira sa mga Duterte. Tingnan nyo, isisi na naman sa mga Duterte ang hinayupak na basura. Ang kapal ng mukha ninyo, mga hinayupak kayo. Ito yung reflection ng isang weak leader, ng isang walang kwentang leader. Kaya yung mga Pilipino, wala na rin mga disiplina. Kasi nga, wala rin namang kwentang leader, weak. Tangina na yan, no? Sa panahon ni Tatay Digong, walang ganyan. Sa panahon lang ni Panot yan nakikita, ngayon bumalik talagang bagong Pilipinas. Meron daw parang heavy equipment ang kinukuha, kahoy, troso. Alam na bibinta nila yan. Pero may pira man sa basura, sama sana ninyo yung basura. Paranaque daw yan na boundary. Paranaque. Pasay ba? Tama? O, ayan na yun. Paano na yan? Tingnan na lang ninyo po yung basura niyan. Ipasinghot nyo kay Gadon yan. Ipakuha nyo sa mga ensaymada bulager, sa mga dugyot din. Pag dugyot ang amo, dugyot din ang mga hinayupak na followers. Hoy, Tore, di ba trabaho mo yan? Alam mo, ang trabaho ng MMDA, naghahakot ng basura. Hakutin nyo yan. Anak ng kagwang kayo. Yung mga, siguro karamihan nakatira dyan, mga ensaymada vloggers. Yung mga basura ninyo, itapong ninyo ng maayos sa basurahan. Yan po yung resulta ng walang kwentang leader, weak leader. Eh, wala na, walang disiplinahan. Tapon ng basura kung saan-saan. Pero sa panahon ni Tatay Digong, hindi po pwede, di ka dyan makaligtas. Talagang patawag ka agad ni Tatay Digong, grabe na yan. Sa kaya ngayon, Rojas Boulevard, sa Dolomite,
Ano kaya nangyayari dyan? Kasi alam ko wala nang maintenance, pinabayaan na rin yung Dolomite eh. O ito, mga tangingot. Speaking of baha, sabi ni Vince Dizon, suko na daw siya. Suko na daw ang gobyerno. Hindi, sabi niya, hindi daw ganun kadali masolusyonan yung baha. Ganun. Hirap daw sila. O, pakinggan natin si Vince Dizon. Sec, you reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binabaha pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about sir sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo Gago, ang bilis na humupa yung baha. Ang inumin talaga itong mga reporter, walang mga kwenta. Humupa ba sa Metro Manila? Sinipsip mo siguro. Wala mo ng rehabilitation. Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero doon sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante kang kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. May timeline kaya tayo, sir, sorry. Alam kong madami po yung projects natin, pero may timeline kaya tayo. Masasabi natin na hindi na ganong kalala yung maranasan all over the country. Magsabi ng ganyan. No? Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa buong Pilipinas. No? We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na tong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Lo mo, Vince, hindi daw ganun kadali solusyonan ang baha. Alam nyo, ikaw, Vince, sinungaling kang hinayupa ka. Aminin natin ang katotohanan. Sa panahon ni former President Duterte, dahil walang flood control ghost project, na-minimize talaga ang baha. Diyan sa Metro Manila, may baha pero swerte na pag umabot sa tuhod eh. Tsaka mabilis yung pagkawala ng baha. Sa panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, sa panahon ni Bangag, yung baha, hindi lang patuhod, hindi lang padibdib, kundi lampas kabahayan. Ganon yung baha ngayon sa Metro Manila. Ngayon, kung mahirapan kayo solusyonan yan, mag-resign na lang kayo, sama yung amo mong ngiwi. 7 months ka pa lang, pumaldo ka na. Di ba dyan sa EDSA, nalukot yung hinayupak na aspalto? Tiba-tiba ang mga hinayupak, EDSA rehab. Sana si ngiwiim na lang ni rehab. Mahirap solusyonan ang baha. Bakit? Kasi nga yung mga nasa gobyerno, ang trabaho naman hindi solusyon kundi problema. Ang ginagawa, yung pundo sa flood control, nililimas lang. Minamalita nga. Totoo naman eh. Kaya hindi madaling solusyonan. Una-unang problema mo dyan, ang kalaban mo dyan, yung mga kongresista, mga senador, na humihingi ng kickbacks. May mga engineer pa humihingi ng kickbacks. Yan ang maliwanag dyan, kaya mahirap. Yung amo mo pa, meron pang SOP, sabi ni Saldico, 2 billion per month. Imbis mapunta doon sa flood control, wala. Napunta sa mga bulsa ng mga buhaya. Totoo naman yan. Hindi naman yan sikreto. Dahil harap-harapan po tayong ninanakaw eh. Para ginawa wala tayong walang mga alam. Walang mga pinag-aralan. May pinag-aralan tayo. Ang tangingot nga ng gobyernong ito. O ito sa Sapote. Kung napanood po ninyo itong sa Sapote, Sapote ho ito eh. Teka lang. Meron pong, nakakainis.
Nasiraan mga ulo yung nasa gobyerno eh. Parehab na nga kayo, Vince. O ito, gumamit ng heavy equipment flood mitigation pump ang lokal ng pamahalaan ng Las Piñas sa Alido Bridge sa Puti River sa barangay Pulang Lupa 1. Layon daw nito maibsan ang pagtaas ng tubig para mapanatiling ligtas ang mga residente sa lugar. Kaya ang ginawa nila, sinipsip yung baha. Ngayon, panoorin po ninyo kung paano ginawa nilang pagsipsip sa baha. Ang tanga-tangang. Ito, yung sip nila ng baha. Sip-sip ng baha. Ibinalik. Tingnan nyo ha. Oo nga. Panoorin ninyo mga bubonistang tanganista ni Bangag. Sip-sip ng baha. Doon lang din itinapon. Anong logic niyan? Di baha din. May mga sayad talaga yung mga nasa gobyerno, putang inumin ninyo. Ang galing talaga ng, DPWH ba yan? Ang galing ng tauhan mo, Vince. Sinipsip po yung baha dyan. Tinapon lang din yung baha. Dyan lang din sa nabaha. So anong resulta niyan? Wala rin. Yung baha, binalik lang yung baha. Sana meron kayong sakayan ng yung water tanker para sa baha. Kinuha niyo yung baha, itinapon niyo yung baha. Putang ina, naggawa na lang siguro ng malaking tangke, ipunan ng baha. Gaya ng sinabi ni Bangag, na ang tubig baha ay iipunin. Ibibigay sa mga magsasaka na kulang sa tubig. Anong nangyari dyan? Nilimas yung baha, binalik sa baha. Ang galing ng bagong Pilipinas. Ito pa. Vince, proyekto mo to, Vince, ha? Ayan, Yan po yung EDSA. Yung saka ng bahagi, sidewalk, inumin, Bibihira lang po yung taong dumaan dyan. Haba man ng EDSA. Ang dumadaan yan sasakyan, hindi tao. Pero gumawa sila ng sidewalk. Ayan, may na-disgrasya dyan po, tsaka kawawa, yung nakamotor. Gumawa sila ng sidewalk dyan. Ang purpose dyan para daw sa mga tao. May tao nga dumaan, 1 piraso. Mahaba po kasi ang EDSA. Bihira yung taong dumaan dyan. Mga motorsiklo pa, bisikleta dyan, sasakyan dumadaan. Grabe yung sidewalk yan, ang laki. Paldo na naman si Vince Dizon dito. Kasi isang sasakyan dyan. Imbis ang EDSA mapaluwag, pinasikip ni Bangag. Wala, ang babangag talaga. Anak ng kagwang kabunying. Inayupak. Teka lang, play natin si Bunying. Nakita natin in this flood control. No, it's really a question of a master plan being followed and the contract documents supposedly containing provisions that they have to follow the master plan. So we have to go study the contract documents first. Apo, sir, ano pong instructions niyo po ngayon? Yeah, we have to study the contract documents first and foremost. Then we will look at the satellite readings of this place so we know how the master plan was meant to be executed. Dapat makita natin.
Sir, how important po na maayos yung mga flood control programs here in Cebu? Hindi, ito kasi binabaha talaga rito. And many people have died in the floods here. And this is all a combination of local government and DPWH and people not following the laws of the Republic of the Philippines. It's marami yan. Barangays, mayors, congressmen, DPWH, we have to know. We have to find out more. May mananagot at mananagot, sir. Somebody has to answer for this. Yung ginawa? 026. Right side, this is 29 million. Eh, ang sabi ni Boyeng may mananagot daw, barangay, mayor, congressman. Bakit ang gobernador? Sa panahon na ba ni Pambari 4, meron na rin bang ghost project dyan? Na flood control? Pam? Wala, mukhang hindi kakasuhan si Pam. Bumaliktad na yan. Nasa timbangag na yan. Mantakin mo noong SUNA, lumipad talaga from Cebu to Maynila para mag-attend lang sa SUNA ng poon niya. Sobrang kapal ng mukha tong hinayupak na Pambari 4. Nandun pa naman ako sa Maisog that time. Itinaas talaga ni Tatay Digong si Pam na iboto ninyo. Nanalo ang buang dahil itinaas. Pero ito, kakampi talaga ni Bangag na. Pero Bunyeng, bakit napunta ka sa Sibunyeng? Ang baha, Nyeng, Metro Manila, Nyeng. Sana, Yeng, inimbestigahan mo na, Yeng. Yung sa Paranaque, Yeng, Baklaran, Yeng. Grabing baha na yan, Yeng. O di ba kaya, Yeng, imbestigahan mo yung napakahaba man yan. Mula Pasay, Rotunda, hindi lang Pasay, Rotunda. Ang mula daw yan, Ruas Boulevard. Pasay, papuntang Monumento Caloocan, Aspalto ni Benz Dizon. Imbestigahan ninyo yan. Anak ng kagwang 1.2 billion pesos, mga hinayupa kayo. Tinangay na ng baha ang 1.2 billion ni Benz Dizon. Puta paldo. Wala na. Siraan na ng mga napag-iisip itong mga hinayupak mga nasa gobyerno. Alam niyo po kasi ang leader, pag walang kwenta lahat, napunta ka pa ng Cebu, anak ng kagwang. Obvious. Galing ka ng Maynila, hindi mo nakita yung baha. Saan ka napunta? To the moon. Kaya naman, hindi na po naitago ng maraming Pilipino ang kanilang pagkadismaya dito sa gobyernong nakangiwi ang panga. Dapat daw ikulong ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan sa flood control. Paano ikulong? Kakampi. Ambot na to. O, ito pakinggan natin mga kababayan natin. Ano masasabi mo dun sa mga sangkot sa flood control? Puro pandurugas. Hindi na dapat dito. Nalulod sana sila dito. Yung mga sangkot sa flood control, ano masasabi mo doon? Ay, mga sila. Nana silang binaha. Yung mga sangkot Hindi kami, oo. Para maramdaman nila. Oo. Ano masasabi mo sa mga sangkot sa flood control? Nila? Pamura si ate. Anong masasabi mo dun sa mga sangkot sa flood control? Ang masasabi ko na ngayon, mawalang konsensya sa buhay nila. Grabe sila. Ang daming tao naghihirap, samantalang yung pera mangilan-ngilan lang mga kailangan. Dapat yun, ipamahagi na lang nila sa mga naghihirap, yung mga naghihirap sa buhay. Para ang buhay natin, eksi lang Dapat ipamahagi nila ng ayos. Para lahat masaya. Diba? Pero hanggang ngayon, walang napapanagot doon sa mga... Wala napapanagot. Nagnakaw ng mahigit 92 million. Tapos magkapiansa ng
1 million, ano yun? Parang tanga naman, di ba? Malaki pa rin. Malaki pa rin yung kita, may tubo pa. Malaki pa rin. Talaga. Malaki pa rin ninakaw. Malaki, grabe. Walang kalahati, walang wangko. Walang mga konsensya mga tao lang sa gobyerno natin. Kahit naman palitan siguro, ganun pa rin. Paulit-ulit pa lang eh. ano po masasabi niyo sa mga may sangkot sa flood control? Tuluyan, parang tuluyan yung imbestigahan talaga. Dahil Bigyan na aksyon, kawawa tayo dito mga taga-kalanganan. No? kita naman yung malaking ebidensya sa nangyari ito sa atin. Oh. Pati hanap buhay natin, napiperwisyo. Lalo na po yung mga maliliit na walang matatakbuhan bahay. Mas kawawa po yung mga yun. Wala kaming hanap buhay. Walang hanap po. Isang linggo na po sarado ang tindahan. Dahil sa baha. Dahil sa baha. Takot lumabas ang mga tao kasi mataas ang tubig. Sa bahay lang kami yun. Oh, yung mga politiko na sangkot sa flood control. Sabi mo yan sa loob mo, te. Palpak sila. Ganun, dapat pinuuna ng pansin kasi yung baha ngayon masyadong perwesyo sa trabaho. Tapos sila, hiyahay. Ganun lang. Ordinary tao. Message niyo sa mga sangkot sa flood control tayo kung meron, kung mabigyan kayo ng pagkakataon na makaharap sila, anong mensahe mo sa kanila? Sana hindi nila ibulsa yung yung mga budget sa flood control at sana mapabigyan ng pansin tong kalagayan ngayon na laging baha kasi kawawa naman yung mga mamamayan. Sana po maawa kayo sa amin. Tingnan nyo naman yan. Bangag. Mga bubonistang talyanista ni Bake. Yan o, naghahanap buhay, lumusong sa baha. Yung mga buhaya, hindi nga ho sila ngayon na nag-hearing sa impeachment kasi takot sila sa baha. Pero mga ordinaryong Pilipino, ayan, binaha. Kaya tama yung sinabi ni ma'am na sana sila yung binaha. Sana sila yung nakaranas ng baha. Di ba bangag? Wala, mangunguyakoy-kuyakoy lang yung si Sandro, si Martin Romualdez, hayahay. Bongbong Marcos, paupo-upo lang, patulog-tulog lang. Yung mga Tulfo brothers, walang pabibamax lang. Yan ho ang maliwanag dyan. Makukulong kaya yung mga animal? Sa panahong ito, hindi sila makukulong. Bakit? Yung amo nila, tabla rin, may kinalaman sa baha, command responsibility, dapat managot sila. Hanggang saan ang pagtitiis ng maraming Pilipino? Siyempre, hanggat may Marcos, hanggat may Dilawan, Pinklawan, bubunistang tanganista ni Bake, kailan kaya magrarally yung mga hinayupak ng mga bubunistang talyanista tungkol sa baha, sisihin si Bangag? Hindi ba nabaha yung mga Ensaymada Bulagors? Mga supporter ni Bongbong Marcos, hindi kayo binaha? Grabe naman, ang galing ninyo. Saan ba kayo nanggagaling na sulok ng Pilipinas? Hindi kayo nagrereklamo dito sa baha, okay pa rin sa inyo. Bongbong Marcos pa rin kahit lubog na kayo sa baha hanggang liig na. Tangingot. Ayan po ang maliwanag, ang gobyernong ito ay dugyot. Piling maayos ang hinayupak na gobyerno pero ang dudugyot. Speaking of dugyot, Department of Health Secretary na nakasiko kay Bangki, tinanggal na po animal. Sabi daw nag-resign pero wala para sa akin. Natanggal po talaga yan. Ilang araw lang ba siya? Nagbuwan ba? Pagkatapos niyan, ayan na. Pinalitan na ho itong nakasiko kay Bake. Pero bago po natin i-play, yung bidyong nasiko talaga si Bake, di naman sinadya, nasiko lang. Patuwad-tuwad na kasi si Bake. Pakinggan natin muna itong si ICC, Impactang Claire Castro. Sabi ni Mangga, sa announcement niya na yung nakasiko kay Lisa Marcos ay tanggal na sa pagka-Department of Health Secretary at pinalitan na. Itinalaga ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Edwin Mercado
na kasalukuyang Acting President and Chief Executive Officer ng PhilHealth. Naitalaga sa PhilHealth si Dr. Mercado noong February 2025. Bago naging kalihim ng DOH, nagsilbing Medical Director si Dr. Mercado sa Daniel Mercado Medical Center noong 1998 hanggang 2000 at nagsilbing President and CEO ng iba't ibang ospital mula noong year 2000 hanggang 2016. Nagtapos si Dr. Mercado ng Medicine sa University of the Philippines. Nagtapos ng Master of Medical Science in Global Health Delivery sa Harvard Medical School noong 2023 at mayroon din siyang Executive Master's Degree in Healthcare Administration mula sa University of North Carolina sa US. Papalitan ni Dr. Mercado si outgoing DOH Secretary Jose Pujalte Jr. Samantala, papalit naman kay Dr. Mercado sa PhilHealth bilang Acting President and Chief Executive Officer si Dr. Beverly Lorraine C. Ho, na kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Bago ang kanyang appointment sa PhilHealth, nagsilbi rin sa DOH si Dr. Ho bilang Assistant Secretary noong January 2023 hanggang January 2024 at Undersecretary mula July 2022 hanggang December 2022. Nagsilbi ring Deputy Spokesperson si Dr. Ho ng DOH mula March 2020 hanggang December 2023. Yan po ang dalawang mahalagang announcements mula sa Palasyo. Okay, unang tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we know the reason why Secretary Pujalte was replaced in DOH? Did he resign or did the President decide to remove him from post? Ang naipaabot sa atin ay kusang nag-resign si Dr. Pujalte, si Secretary Pujalte, dahil na rin sa kanyang kalusugan. In a way, does it have something to do with Tama the na, issues Howard. about him? Ayan, napalitan na po yung nakasiko kay Lisa bilang isang Department of Health Secretary. Sa po yung pinalitan, ito oh. Ayan. Health Secretary Pujalte nag-resign na. So malamang hindi po talaga yung nag-resign, kundi sinibak. Saan ka nakakita, no? Na in-appoint ka tapos bigla kang nag-resign? Wala eh. Talagang minainubra po ito ni Lisa. Kasi siyempre yan eh, alta presyon yan eh. Pag tinamaan ang ego ng mga alta, eh, siyempre, hindi yan papayag at hanggat hindi yan makaganti. Gumanti yan, pero hindi naman po talaga sinadya ang pagkasiko sa kay Lisa. Dumaan lang, sino bang sasadyang sikuhin yung boss mo? Di ba? Pinalitan na po siya. Ang pumalit ay si Edwin Mercado, itinalagang bagong DOH Secretary, at si Dr. Beverly Ho, ang PhilHealth naman. Anak ng kagwang, akala ko ba anti-Chinese itong si Baki Marcos? Ayan ho, Chinese man yarn. O ayang gibo, puro China man si Bangag, pag-resign mo na gibo. Grabe ang namimili talaga ng mga appointees, mga secretary, cabinet secretary si Liza Marcos talaga. Ayan oh. Yan yung pinili ni Liza Marcos, si Edwin Mercado, itinalagang bagong DOH Secretary. At nagpasalamat si Edwin. Sabi ni Edwin, ayan oh, I am grateful to the President for his continued trust in me. Hindi man President nag-appoint sa iyo, sir. Si Lisa man. Oh, ito na po. Yung video kung saan nasiko po talaga siya dyan. Ayan na oh. Tingnan nyo yan. Boom! Sa pool.
Isa pa, palakpak sila dyan. Isa pa. Oo, upo na, tumuwad kasi. Boom! Anak ng kamote. Oh. Aray ko. Oh. Aray ko, bakit? Nasaktan kasi siya dyan, sir. Kaya ang sabi mo, yari ka sa akin. Makaganti ako sa'yo. Tanggalin kita sa pagka-DOH sekretary. Lintik lang ang walang ganti. Nandyan si Vince Dizon, saksi yung pagkasiko. Nalakasan mo na sana, sir. Ganun din naman. Pero hindi po yan sinadya. Talagang nagkataon lang na dumaan. Pagtawag sa kanya, pumalakpak, dumaan siya, tapos si Baki tumuwad. Sapol ang olo. Again, hindi po yan sinadya ng sabi, nag-resign. Pero wala, tinanggal to. Nasaktan siya dyan, napahiya kasi si Baki dyan, natutukan ng video ng RTVM eh. Alam mo naman kasi itong cameraman ng RTVM, kung nasaan si Lisa, kailangan tutok yung camera. Eh wala, nakatutok kay Lisa, nagkataon. Gaba. Nakaganti rin. Ayan na nga ho, yung insidenteng iyan na hindi naman sinadya ng doktor, no? Na pag tumuwad si Baki, ay, tinamaan man yan. Di mo man pinatawad yan, ma'am. Sinabi naman siguro ni doktor na, sorry, hindi sinadya. Kita naman yung binalikan ka. Pero bakit talaga namang pinatanggal mo? Kaya kayong mga gabinete, mga sekretary ng IWM, magdandahan talaga kayo na hindi nyo mapatid si Lisa. Pag yan napatid nyo si Lisa Marcos, nako panigurado, tanggal kayo sa trabaho, wala na kayong balikan. Tingnan nyo, ang tumatagal ngayon sa posisyon sa gobyerno, mga kaibigan ni Lisa. Si Mel Robles. Maraming salamat, Mel. Sama-sama tayong maging milyonaryo. Yaward, sarap-harapan, sinabi talaga yun eh. Yung pala, hindi lang milyonaryo, hindi lang bilyonaryo, kundi trilyonaryo. Ubos ang kaba ng bayan, sama-sama nga sila. Pati yung budlat na mata, si George Garcia. Sama-sama rin sila naging milyonaryo. Trilyonaryo na nga. Pag dumikit ka kay Lisa, ligtas ka. Pero pag kumalabang kay Lisa, paniguradong may kalalagyan ka, kulong ka, kasuhan ka. O ito, tanggal pa sa pwesto. At balita ko, itong nakasiko kay Lisa, ginagawa na ng kaso ngayon ha. Merong kaso yan. Total, hindi naman sinadyang nasiko, patutuwad ka kasi. Tinanggal ka na sa pagka-DOH sekretary. Ngayon, kakasuhan ka pa, anak ng kagwang kamalas mo naman, Dok. Sana hindi ka dumikit dito sa pamilyang Marcos. Sana lumayo-layo ka ng konti. Siyempre, proud man siya, tinawag siya eh. Bakong DOH, putang walang isang buwan. Ayan, ang resulta, tanggal. Hindi yan nag-resign. Sa akin, tinanggal po yan. Dahil siyempre, di rin naman sinadya pong nasiko ka, madam. Di mo man pinatawad na lang. Ayan na, yung mga alta kasi, pag tinamaan niya ng pride, yung ego nila, tangina, di yan makatulog. Sabi nga ni Kati Binag, maglasing yan, magdamag eh. Panay pulboron daw. Sabi ni Kati Binag nga eh. Yun ang tunay. So ngayon, sige sir, dapat nilakasan mo na lang. Aray ko diya. Anyway, magandang gabi po sa ating lahat. Bukas manood tayo ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Ayan. God bless po. Pa-like, pa-share.
mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.